Pulis, nangganganak na ang nasa kwarto 13. Wala nang oras, hindi ko na kaya. Dalhin mo siya sa ospital. Pulis, nangganganak na ang nasa kwarto 13. Pulis, relax ka lang. Mag-push ka, mas malakas pa. Nandito na ang sanggol. Nandito na ang sanggol. Sanggol. Nandito na ang sanggol. Ayon sa mga regulasyon, ang bata ay maaari lang manatili sa iyo ng 1 taon, panggitna. Nang malaman ko iyon mahigit 6 na buwan na ang nakalipas, sinabi ko sa iyong magpa-aborsyon ka. Bakit mo pinagdaanan ang lahat ng ito? Ang operasyon ng nanay mo ay aabot sa mahigit 500,000 piso. Napakababa rin ng tsansa ng tagumpay. Pakiusap, bigyan mo lang ako ng kaunting oras. Ang pera, makakahanap ako ng paraan. Sir, ako ay... Sir. 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 Ikaw pala. Chloe, tinatawag ka ng guro. Parating na. Ikaw, kilala mo ako. Ayos ka lang ba? Tulungan kitang humiga. Dito lang, dito mismo. Nadroga ako. Huwag kang mag-alala. Bawg ako, kaya hindi ka magbubuntis. Naghintay ang kliyente sa iyo buong gabi. Niloloko mo ba ako? Wala kang makukuhang kahit sentimo. Maling kwarto. Isipin mo na lang itong bayad. Paalam na magpakailanman. Umalis na siya. Hindi pala ako allergic sa kanya. Ginoong Grayson, sumagot ka rin. Ayos ka lang ba? Bahagya na lang. Kailangan kong ipaimbestigahan mo ang isang babae para sa akin. Ang pangalan niya ay Flo Anson. Bawg ako. Hindi kita maaaring magkaanak. May kliyenteng naghintay sa iyo buong gabi. Niloloko mo ba ako, ha? Wala kang makukuhang kahit sentimo. Mali ang kwarto. Ituring mo itong bayad. Kailangan kong ipaimbestiga mo ang isang babae para sa akin. Ang pangalan niya ay Flo Anson. Dala-dala niya ang minanang batong jade na palawit ng pamilya Grayson. Ang babaeng iyon ay itinakdang maging ang reyna ng pamilya Grayson. Opo. Mama, oh Diyos, parang may pinatay ako. Anong gagawin ko? Anak ko, ano ang nangyari? May kasama ako sa trabaho na hindi ko matanggap. Gusto kong maghagis ng ladrilyo para lang takutin siya. Hindi ko inakala. Natamaan ko siya ng diretso. Mama, please, ayokong makulong. Natatakot na talaga ako. Tungkol dito, sino pa ang nakakaalam? Wala. Ako lang. Ikaw, ang nag-iisang lalaking tagapagmana ng pamilya Anson. Anak, hindi kita hahayaang makulong. Mama, ano ang ibig mong sabihin? Ang pamilya natin ay mayroon pa rin. Isa pang anak, hindi ba? Ano nang nangyari? Chloe, kailangan mo akong tulungan. Nakapatay ako ng tao. Chloe. Chloe. Iyan, siya lang ang lalaking tagapagmana ng pamilya Anson. Kung mapapabilanggo siya, mawawalan na ng tagapagmana ang angkan natin. Kailangan mo siyang tulungan. Tulungan siya. Mama, nakapatay siya ng tao. Paano ko siya matutulungan? Kung mapapabilanggo si Ian, ang pamilya Anson natin, ay mawawalan na ng tagapagmana. Mama, nakikiusap sa iyo ang mama mo. Nakikiusap ako. Pakiusap. Mama,
Pinipilit mo ako. Gusto mo bang ako'y mamatay na may pagsisisi? Ha? May nangyari sa bagong tuktok na apartment, isang kaso ng paghahagis ng bagay. May nag-ulat na nakita ka, Ian Anson, kasama ang isang babae. Siya ang gumawa. Chloe, siya ang gumawa. Oo, siya nga. Wala akong kinalaman dyan. Binibining Anson, kailangan mong sumama sa amin. Mama, Ano man ang mangyari. Siya ang anak kong babae. Isang regalo mula sa langit. pumili ka ng pangalan. Erehistro ko ang kanyang kapanganakan. Tawagin natin siyang Jasmine. Hindi ako humihingi ng marami sa buhay. Hiling ko lang ay isang buhay ng kaligayahan para sa iyo. Nawa sa bawat lugar na puntahan mo. Lahat ay maging maganda. Mama, bigla ka lang umuwi. Bakit hindi mo ako sinabihan? Sabi ng doktor, kailangan mong magpahinga at magpagaling. Nasa isip ko lang yan. Basta't ikasal ka kagad, at bigyan mo ako ng mahal kong apo. Gagaling ako kagad. Mama, alam mo naman, allergic ako sa mga babae. Nagkakaroon ako ng pantal sa kahit kaunting pagdikit. Yung mga gamot na binigay ko sa'yo noon, wala nang nangyari. Pinaghirapan ko pang hanapin, ang babaeng hindi ka allergic. Tapos siya ay tumakas. At ngayon, nasa simula pa rin tayo. Chloe Anson, nasaan ka na ngayon? 7 mahabang taon kitang hinanap. Parang nawala ka sa mukha ng mundo. Pakiusap, nagmamakaawa ako. Bigyan mo ako ng mahal kong apo sa lalong madaling panahon. Nakikiusap ako sa'yo. Mister, nandito ako para kunin ang premyo ko. Anak, hindi ka mamamaalamos ngayon? Nandito ka para lokohin ako? Gagawin mong 100 ng 20? Pero nakasulat dito, 100 ito. Ikaw ang bahala. Kung hindi, umalis ka na. Huwag mong dalhin dito ang malas mo. At baka mahawa pa ako. Hindi ko ito ninakaw. Nakita ko lang ito sa tabi ng kalsada. Sige, 20 piso na lang. Kunin mo ang pera at umalis ka na. Huwag na kitang makita ulit dito. Naiintindihan mo? Umalis ka na. Bulag ka ba? Hindi totoo ang tiket na ito. At pinalitan mo pa ng pera para sa kanya. Ha, kawawa naman ang batang iyon. Kakalabas lang ng nanay niya sa bilangguan. Naaksidente sa kotse. At ngayon ay nasa vegetative state na. May tiyo siya, na puro sugal lang ang inaatupag. At hindi mahanap ang tatay niya. Kailangan nating tumulong kung kaya natin. Salamat po. Saan galing ang perang ibinigay mo sa batang iyon? Sekretong ipon, ha? Ard, ano, mahal, mahal. Ngayong may pera na ako, mapapagamot ko na si Mama. Sana ay magpakasal na si Ethan at magkaroon ng pamilya. Para maalagan ko na ang aking apo. Ang batang ito. Bakit siya mukhang kamukhang kamukha ni Ethan noong bata pa siya? Anak ng sino to, walang modo. Ang kapal ng mukha mong magnakaw dito. Pera ko yan. Alam mo ba kung gaano karaming pangarap ang nakasalalay dito? Hindi ba tinuruan ka ng magulang mong huwag magnakaw? Hindi ako nagnakaw. Huwag kang magsinungaling sa akin.
Hindi mo makukuha ang perang ito. Ikaw na malaking masama, galit na galit sa'yo si Jasmine. Tama na yan. Huwag mong awayin ang bata. Dugo ang ilong mo. Heto, panasan mo. Ayos ka lang ba, mahal? Ayos lang po ako, Lola. Nagkakadugo ang ilong ko kapag sobrang nagagalit ako. Ethan, ang pagdurugo ng ilong niya, pareho sa'yo noong bata ka. Mama, tama na po. Huwag na po kayong maghanap ng apo saan-saan. May gagawin pa ako sa ospital. Aalis na ako. Huwag kang aalis, ibalik mo ang pera ko. Pambayad yan sa pagpapagamot ni Mama. Mabait na bata. Ano ang pangalan mo, mahal? Ako po si Jasmine. Jasmine. Heto, kunin mo ito. Kunin mo. Gamitin mo para mapagamot ang nanay mo. Ito ang aking contact info. Kung kailangan mo ng anuman, hanapin mo ako. Salamat po, Lola. Jasmine. Jasmine, lumala ang kalagayan ng nanay mo. Kailangan mong bumalik, ngayon na. Lola, kailangan ko na pong umalis. Kapag nakapag-ipon na ako, babayaran ko po kayo, pangako. Sige. Dalhin mo ito para sa DNA test. At bilisin mo. Mama. Ace Evans, may pera na si Jasmine ngayon. Gamitin mo ito para magamot ang sakit ni Mama. Jasmine. Ang brain tumor ng nanay mo ay nakadiin sa kanyang mga ugat. Ang operasyon ay aabot ng hindi bababa sa 500,000 piso. Ang perang ito. Kung gayon, akin ang perang ito. Tito yan, hindi mo pwedeng kunin yan. Para yan sa pagpapagamot ni Mama. Anong pakialam mo? Kumakain ka ng pagkain ko, nakatira ka sa ilalim ng bubong ko, kaya ituring mo na lang itong pera bilang bayad mo sa akin. Tiyuhin ni Jasmine, lampas na ito sa hangganan. Huwag mo akong papaluhan ng babae. Umalis ka sa harap ko. Tito yan, hindi mo pwedeng kunin yan. Tito yan. Tungkol sa kalusugan ng aking ina, kailangan kong ipagkatiwala sa iyo ang pag-aalaga ng husto. Ginoong Grayson, kayo ang pinakamalaking investor ng aming ospital. Kaya ang inyong mga bagay-bagay ay tiyak na maayos ng maayos. Maaari kayong maging kampante. Elenan. Nasaan ang aking batong jade na palawit? Hahanapin ko na ito ngayon. Tito, wag mong kunin. Kung wala ang pera, mamamatay si Mama. Wala akong pakialam. Wala akong pakialam. Paano mo nakuha ang batong jade na palawit na ito? Tito Ian, huwag kang umalis. Bitawan mo ako. Napakahalaga sa akin ang palawit na ito. Huwag mo itong hawakan. Ito ang regalo sa akin ni Mama. Hindi mo ito makukuha. Ang palawit na ito ay nagkakahalaga ng malaking pera. Isang magnanakaw na tulad mo ay hindi karapat-dapat dito. Malamang ninakaw mo ito sa akin, doon sa balon ng kahilingan. Mahalaga ang palawit na ito. Si Tito yan ang nagnakaw ng pera. Kailangan kong maghanap ng paraan para mabayaran ang bayarin sa ospital ni Mama. Habang makatwiran pa si Ginoong Grayson, at handang pag-usapan ito. Ibigay mo. Ibabalik ko sa akin ang palawit na yan. Napakahalaga nito sa akin. Maaari mong makuha ito. Kung babayaran mo ako, saka mo lang ito mababawi. Pasensya na, Mama. Kailangan kong magsinungaling. Ikaw na batang babae, napakabata mo pa, nananakot ka na, ang lakas ng loob mo. CJ, kaya pera lang pala ang habol mo. Alex, bigyan mo siya ng pera. Ginoong Grayson, heto. Sapat na ba ito? Jasmine. Ang brain tumor ng iyong ina ay nakadiin sa isang ugat. Ang operasyon ay magkakahalaga ng hindi bababa sa 500,000 piso. Kailangan ko ng 500,000 piso. Panloloko yan. Pasensya na, may sakit ang nanay ko. Kailangan ko talaga ang pera. Pakiusap, tulungan niyo ang nanay ko. Bata ka pa lang, sinungaling ka na. Sinubukan kong maging magalang, pero pinilit mo pa. Akala mo madali akong lokohin.
Kunin mo sa kanya ang batong jade na palawit na yan. Opo, sir. Hindi. Ibigay mo yan. Kailangan ko talaga ang perang ito. Bigay. Kung hindi niyo ako bibigyan ng pera, dudurugin ko ang batong jade na palawit na ito. Ang palawit ko, pakiusap, ibalik niyo sa akin. Ang nanay ko, kung hindi siya maoperahan agad, mamamatay talaga siya. Pagkatapos ng ginawa mo, akala mo ba na maniniwala ako sa kahit anong sabihin mo? Hindi ka naniniwala sa akin. Tingnan mo ng sarili mo. Siya ba, ang papa niya? Narinig ko, kakalabas lang ng mama niya sa kulungan. Paano kaya sila naging konektado sa kagaya niya? Akala ko na nga ba, kung ano ang ina, siya rin ang anak. Paano ako naniwala sa mga salita ng isang magnanakaw? Umalis na tayo. Tito, pakiusap, huwag kang umalis. Walang awa ang dapat ibigay sa isang magnanakaw. Hindi ako dapat umiyak. Naghihintay pa rin si Mama. Nailigtas ko siya. Mama, Mama, ililigtas kita. Ipinapangako ko. Ace Evans, ito po, ang perang pinaghirapan ko. Jasmine. Nako, hindi pa rin ito sapat. Jasmine. Kami ng ibang mga nurse, pinag-ipunan naming pera. Ito. Hindi ito kalakihan. Pero pakiusap, tanggapin mo ito. Salamat po, Gypsy Evans. Hindi ko po alam kung paano kayo pasalamatan. Pero sa perang ito, pang-hospital stay lang ng mama mo ito, para sa ilang araw. Tungkol naman sa operasyon. Kailangan pa nating pag-isipan iyon. Bukod kay Tito Ian. May iba ka pa bang maisip na makakatulong sa iyo? Heto, kunin mo ito. Pagamot mo ang mama mo. Ito ang numero ko. Kung may problema ka, hanapin mo ako. Pero ang perang ibinigay sa akin ni Lola Grayson, kinupit ito ni Tito Yan. Kailangan kong humingi ulit kay Lola. Sana hindi siya magalit sa akin. Pwede kitang bigyan ng konting oras pa. Pero ang mama mo, hindi na siya makapaghintay pa. Kahit magalit si Lola kay Jasmine, para sa kapakanan ni Mama, kailangan kong pumunta. Pumunta ka at maghintay sa bahay ng mga Grayson. Pupuntahan kita kapag tapos na ako rito. Huwag kang mag-alala, walang mang-aabala sa iyo. Ang laki. Ginoong Grayson, ngayong hapon, may 3 ka pang blind dates. Kanselahin mo ang mga yon. Gusto lang ni Ginang Grayson na magkaroon ng apo sa lalong madaling panahon upang masiyahan sa kaligayahan ng pamilya. Kung hindi, ang rutina ng 10 blind dates sa isang araw ay hindi matatapos. Pinipilit niya ako. Ano ang ginagawa niya rito? Sir. Sir, ang binibining ito ay panauhin ni Ginang Grayson. Siya ang inimbitahan niya. At inutusan kaming alagaan siya ng mabuti. Para sa isang batang babae, ang galing mo nang magplano. Sa maikling panahon lang, napasunod mo na ang nanay ko. Sir, hindi ko alam ang sinasabi mo. Dumating lang ako para humingi ng tulong kay Lola.
Kapag tapos na ito, aalis na ako. Sa tingin mo nasaan ka? Wala kang karapatang narito. Ilabas siya. Ginoong Grayson, siguro dapat ay konsultahin muna si Ginang Grayson. Pagkatapos ng lahat, siya ang nag-anyaya sa kanya. Pumunta si Ginang Grayson sa monasteryo ng Timog Burol para magdasal. Hindi siya babalik hanggang bukas. Hayaan mo na lang siyang matulog dito. Pag-usapan natin ito kapag bumalik si Ginang Grayson bukas. Ginoong Grayson, hindi maganda ang kalusugan ni Ginang Grayson. Dapat nating subukang pasayahin siya hanggat maaari. Bukod pa riyan, kung pananatilihin natin siyang malapit, makikita natin kung ano talaga ang balak niya. Bigyan siya ng kwarto. Opo, sir. Sumama ka sa akin. Jasmine. Maghintay ka rito, at huwag kang lalayo. Kukuha ako ng susi. Maging mabait ka. Mama. Ito ba si Mama noong edad ko siya? Ang ganda-ganda niya. Huwag mong hawakan iyan. Ano yung ingay? Galing iyon sa silid-aralan. Binibining Ansen. May tawag po kayo. Galing po sa bahay. Papunta na po. Sino ang gumawa nito? Ginoong Grayson. Sinabihan ko naman po siya. Sinabihan ko siyang huwag tumakbo-takbo. Sino ang mag-aakalang hindi siya makikinig? Lalo pa nga, pumasok siya sa silid-aralan ninyo. Pasensya na po, Ginoong Grayson. Paano ako pumayag? Napapasukin ka? Napakatanga ko. Alam mo ba kung gaano kahalaga ang pintang ito sa akin? Lumabas ka. Lumabas ka. Ngayon din. Pasensya na po, Ginoong Grayson. Pasensya na po. Pero, ang tao sa pintang iyon ay ang mama ko. Ang totoo, ang babae sa pinta. Siya ba ay, hindi ba sinabi sa'yo ng papa mo kung anong mga kwarto ang hindi mo dapat pasukan? Wala kang modo. Wala pong papa si Jasmine. Pasensya na po. Kukuha po ng pera si Jasmine para mabayaran kayo. Kahit buhay mo ay hindi sapat para mabayaran ito. Palabasin siya sa bahay ng mga Grayson. Huwag ninyo po akong paalisin, Ginoong Grayson. Pakiusap, nagmamakaawa po ako. Ginoong Grayson, kailangan ko pong hintayin si Lola bago ako umalis. Pakiusap, Ginoong Grayson. Pakiusap, bigyan pa ng isang pagkakataon si Jasmine. Pwede kang lumuhod maghapon, hindi ako magbabago ng isip. May sakit talaga ang mama ko. Pakiusap, kailangan ko pa ng 500,000 piso. Kaya pala pera ang habol mo. Wala kang makukuhang kahit sentimo sa akin. Pinagbabawalan siyang bumalik sa bahay ng mga Grayson. Tuwing sumipot siya, palabasin mo. Ginoong Grayson. Ni hindi ko kayang panghawakan ang tanging bagay mo na naiwan sa akin. Mama, ikaw ba yan? Jasmine, ako to, mahal. Kasalanan ko lahat yan, hindi kita naalagaan ng maayos. Nandito na si Mama para sunduin ka.
Mama, Gising ka na. Kulang ka sa nutrisyon. Kailangan mong magpahinga. Huwag ka munang bumangon. kailangan kong hanapin si Mama. Sandali lang. Mama, huwag niyo pong paalisin si Mama. Ace Evans, pakiusap, huwag niyo pong paalisin ang nanay ko. Jasmine. Gusto kitang tulungan. Talagang gusto ko. Kaso lang, yung bayarin mo sa ospital ay lampas 1 linggo ng overdue. Pero may mga patakaran ang ospital. Wala akong magagawa. Pera, ibibigay ko sa inyo lahat ng pera ko. Pakiusap. Hoy. Jasmine. Hindi ito sapat. Mama, kasalanan ko lahat. Wala akong kwenta, hindi kita nailigtas. Kumusta na ang mga preparasyon para sa meeting ngayong araw? Pasaway ka. Mama, ano ba yung ugali mo pagpasok mo pa lang? Ilang taon ka na ba? Binubuli mo pa ang isang batang babae. Iniwan mo siya sa ulan. Gaano ka ba kababaw ang kaluluwa mo? Paano kung tunay nga siyang anak mo? Magsisisi ka rin balang araw. Mama, nababaliw ka na sa kagustuhan mong magkaapo. Wala akong pakialam. Pero huwag mo akong pipilitin na tanggapin ang isang magnanakaw bilang anak ko. Hindi ko kayang tiisin ang kahihiyan. Ikaw, sir, nahulog po ang batong jade na palawit ninyo sa likod ng kama. Hindi naman. Hoy, sandali. Ito, Binigay sa akin ito ng mama ko. Huwag mong hawakan. hindi siya nagsisinungaling. Sa kanya talaga ang pendant na ito. Anak ko siya. Bilisan ninyo sa ospital. Mama, magiging maayos din ang lahat. May magagawa ako. Mama, ayos lang. May maiisip ako. Mama, gumising ka na. Mama, bumangon ka na. Mama, uwi na tayo. Ha, nasaan ang pasyente mula sa kama na ito? Na-discharge siya ngayong araw. Ha? Ay nako, na-miss ko na naman siya. Ang mahal kong apo. Alam mo ba kung saan siya pumunta? Pasensya na, hindi ko alam. Alam mo ba kung saan sila nakatira? Nag-iwan naman sila ng address. Tingnan ko. Heto. Mama, tingnan mo. Salamat. Tara na. Sino ang nagsabi sa iyong dalhin pabalik ang babaeng ito? Buisit, umalis ka na. Tito Ian, hindi ko kayang bayaran ang paggamot ni Mama. Pinalayas ng ospital si Mama. Pakiusap, kailangan mong iligtas si Mama. Kung hindi, mamamatay siya. Wala akong pakialam. Wala rin akong pera. Akala mo ba may nagmamalasakit? Ngayon, lumabas ka. Tito Ian, ang perang ito, isipin mo na lang na hinira mo ito sa akin. Pangako, babayaran kita, Tito Ian. Babayaran kita, sumusumpa ako. Bingi ka ba o tanga lang? Ginoong Grayson, Ginang Grayson, dito ang lugar. Tara na. Ginosto mo yan. Kunin mo siya at umalis ka na rito. Hindi, Tito Ian, hindi. Huwag. Buksan ang pinto. Tumahimik ka, buksan nyo. Buksan nyo. Tumahimik ka. Buksan nyo. Siya yun. Paano mo nakuha ang batong jade na palawit na ito? Binigay sa akin ito ni Mama. Baka naman, nandito sila para guluhin ang batang yan. Buksan ang pinto. Walang ingay. O kalimutan mong iligtas ang nanay mo. Sino kayo? Ano ang kailangan ninyo? Ito po si CEO at tagapangulo ng grupo ng Grayson. Ang mga Grayson, ang pinakamayamang pamilya sa Ilog Bayan. Kailan pa nakasama ng batang yun ang isang taong napakayaman? Hindi na kailangang matakot. Nandito kami ngayon para makita si Jasmine. Nasa bahay ba siya? Ha, wala siya. Ang batang yun, hindi talaga umuuwi.
Ano man ang nagawa niya, wala yon kinalaman sa akin. Ang batong jade na palawit na ito. Sa kanya ba ito? Kung aaminin kong sa kanya ito, tatanungin lang nila kung saan ito galing. Walang katapusang sakit ng ulo yon. Mas mabuting putulin na ang lahat ng koneksyon ngayon. Haha, imposible. Ang palawit na ito, malamang ninakaw yon ng batang yan sa kung saan. Lagi siyang gumagawa ng mga kalokohan. Sigurado ka? Ako ang Tito Ian niya. Nakita ko siyang lumaki. Paano ako magkakamali tungkol sa kanya? Huwag kang magpaloko sa kanya. Magnanakaw siya. Gagawin niya ang lahat. Wala siyang kwenta. Akala ko pa naman, ang isang tulad niya ay maaaring maging anak ko. Napaka-corny. Sa totoo lang, hindi naman masamang bata si Jasmine. At saka, kung anak mo nga ba siya, ay hindi pa napatutunayan. Tama. Pinadala ko na ang sample ng dugo niya at sayo, para sa DNA test. Oh, sige na, Lola. Sapat na ang batong jade na palawit na ito bilang patunay. Kahit na sabihin mong magkamukha kami, pinatunayan na ito ng mismong tito niya, bakit hindi mo nalang bitawan? Kahit hindi anak mo si Jasmine. Hindi ka ba man lang curious kung saan nagmula ang palawit? Mama, nanginginig ang mga kamay mo. Huwag kang mag-alala, kukuha ako ng jacket para sa'yo, para hindi ka na ginawin. Sa tingin namin, pinakamabuti na kumpirmahin ito kay Jasmine ng harapan. Kung ayos lang, maghihintay na lang kami dito para sa kanya. Hindi yan magandang ideya. May ibang tao sa kwarto. Akala ko sabi mo walang tao sa bahay. Ha? Hindi ko sinasadyang pigilan kayong manatili. Ang batang babae lang kasi. Nawawala siya ng ilang araw. Baka hindi nyo siya maabyutan ngayong araw. Paano kung iwanan ninyo ang numero ng telepono? Kapag bumalik siya, tatawagan ko kayo kaagad. Kaya, kung bumalik si Jasmine, tumawag ka sa numerong ito. Siyempre, sa sandaling may balita ako, tatawagan ko kayo kaagad. Ingat po kayo. Tito yan. Wala kang iba kundi problema. Nakapalagay pa ng loob na makialam sa pinakamayamang tao sa Ilog Bayan. Gusto mo bang mapatay ka? Lumabas ka, ngayon din. Tito yan. Tito yan. Wag, tito yan. Pakiusap, wag mo kaming paalisin. May lagnat si mama. Pakiusap, hayaan mo lang siyang matulog dito ng isang gabi. Akala mo ba kanlungan ito? Tito yan. Wag, wag. Lumabas, at huwag ka nang bumalik pa. Tito yan. Pakiusap, iligtas mo si mama. Pakiusap. Tito yan. Iligtas mo si mama. Mama, huwag kang matakot. Kukuha ako ng pera para mailigtas ka, mama. Mama, napakawalang kwenta ko. Hindi kita mailigtas. Jasmine. Ace Evans. Halika na, bumangon ka na. Ace Evans, ano ang ginagawa mo rito? Jasmine, maliligtas na ang mama mo. Naaprubahan na ang financial aid na inapply ko para sa iyo. Funded ng grupo ng Grayson. Naaprubahan na. Magkakaroon na siya ng surgery ngayon. Ace Evans, hindi ka nagsisinungaling sa akin, di ba? Batang babae, bakit ako magsisinungaling sa iyo? Dumating ako ngayon para sunduin ang mama mo papunta sa ospital. Mama, narinig mo ba yon? Magigising ka na. Salamat. Oh, Batang babae, ilang beses kang bumalik sa ospital para sa kanya. Balik na tayo sa ospital. CJ. Mama, gising ka na. Jasmine. Matagal ba akong nawalan ng malay? Kagabi lang na naginip ako na nagising ka. Jasmine, sobrang pasensya na. Ang tagal kong nawalan ng malay.
Ang hirap ng pinagdaanan mo sa lahat ng panahong iyon. Basta nagising ka na, Mama. Okay lang sa akin ang lahat. Batang babae. Mula ngayon, ako ang magpoprotekta sa iyo. Hindi ko nahahayaang may masaktan ka pa ulit. Elvenet. Kapag gumaling na ako, kailangan kong maghanap agad ng trabaho para mabigyan ko ng mas magandang buhay si Jasmine. Tagapagbati sa mall ng Grayson. Kailangan kong makuha ang trabahong ito. Wow, ang laki ng mall na ito. Saang direksyon na ba ako pupunta? Hindi pa ako kino-contact ni Jasmine. Nag-aalala ako baka may nangyari sa kanya. Peke lang naman siya. Karapat-dapat ba siyang pag-alalahanin ng ganito? Malamang natatakot siyang magkagulo tayo, kaya nga siya nagtatago. Malinaw na mabait at matino si Jasmine. Hindi siya katulad ng sinasabi mo. Talagang naniniwala ako na siya ang iyong anak. Mama, hindi basihan ang kutob mo. Bukod pa riyan, ang ENA test na yon ay hindi pa lumalabas ang resulta. Panloloko lang ang buong bagay na ito. Sino nagsabi? Pinipilit ko silang bilisin. HMM, anong tinitingnan mo? Wala. Nagkakamali lang siguro ako. Ikaw, dapat matagal ka nang nag-asawa. Bukas ang isip ko. Huwag mo lang habulin ang kasintahan mo noong bata pa, si Serena Linford. At ayos lang sa akin ang kahit ano, naririnig mo ba ako? May karanasan ako sa ganitong trabaho. Huwag kang mag-alala. Gagawin ko ang lahat ng makakaya ko. Sige. Maligayang pagbati sa pagsali mo sa grupo ng Grayson. Salamat, Manager. Maligayang pagdating sa department store ng Grayson. Magsaya sa inyong pamimili. Hello, ano po ang maitutulong ko? Ano, bulag ka ba? Hindi mo ba nakikita ang plaka ng sasakyan ko? Paumanhin po. Mali ang ibinigay kong direksyon. Mga ihi na customer, doon po kayo dumaan. Paano mo nagawang magkamali sa simpleng trabahong ito? Kalokohan. Ang dali-dali niyang apihin. Tinitiis niya lang ang lahat. Ulitin mo nga. Huwag po kayong magalit. Ayos ka lang ba? Lampas na iyon sa hangganan. Ngayon na. Humingi ka ng tawad. Ako, hihingi ng tawad. Ang customer ang hari. Dapat mong tanggapin ang lahat ng ibibigay ko. Nandito ka para magtrabaho. Mas mabuting maging mahinahon at masunurin ka. Naiintindihan mo. Hindi pare-pareho ang mga customer. May mga tao na hindi naman karapat-dapat sa oras natin. Binibining Linford. Pasensya na po. Huwag po kayong magalit. Nababaliw ka ba? Alam mo ba kung sino ito? Anak siya ni Ginoong Linford, ang tagapangulo ng korporasyon ng Linford. Kasintahan din siya ni Ginoong Grayson. Humingi ka ng tawad sa kanya ngayon din. Sabihin mong nagkamali ka. Ako, Gusto mo bang matanggal tayong lahat sa trabaho? Bilisin mo. Binibining Linford, pasensya na po. Nagkamali po ako. Hindi ko sana dapat binigay ang maling direksyon. At hindi ko dapat sinabi ang mga bagay na yon. Lumuhod ka. Anong tinitingnan ninyong lahat? Lumuhod. Yan lang ang makakapagpatahan sa akin. Anson, anong hinihintay mo? Lumuhad ka. Mama, Ay. Sinisiraan ng lahat ang araw ko. Hinahanap mo ba ng gulo? binibining Linford, bata lang po siya. Hindi niya sinasadya. Huwag po ninyong idamay sa kanya, pupunasan ko po. Ang sapatos na ito ay dinisenyo ng isang sikat na Italian designer. Nagkakahalaga ng 1,000,000 piso. Ito lang ang pares nito sa buong mundo. At inaasahan mong kalimutan ko lang ito. Ang lakas ng loob mo.
Pasensya na po, ako ang magbabayad. Sagot ko ang lahat ng gastos sa paglilinis. Sinusubukan ba niyang bayaran ako? Isa ka lang hamak na tagapagbati. Akala mo kailangan ko ang kahabag-habag mong pera. Mama. Mama, okay ka lang ba? Okay lang ako, mahal. Pakiusap, ginang, pakawalan ninyo ang mama ko. Tumahimik ka. Gusto mong hindi ako magalit. Ang pagkakamali ng anak mo ay kasalanan mo bilang kanyang ina. Kung ganun, dapat turuan mo siya ng leksyon. Sino ka para tumanggi? Mama, okay lang. Hindi ako takot. Mama. Pasensya na, Jasmine. Paano kita matatamaan? Napakahina ko. Kung kailangan mong sisihin ang isang tao, ako na lang. Mama. Yan lang ang kaya mo. Hindi man lang yan sapat para pumatay ng langaw. Mama, tumigil ka na. Mama. Mama, ayos ka lang ba? Mama, gumising ka, pakiusap. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Anong nangyayari dito? Ethan, anong ginagawa mo dito? Anong nangyari? Hindi siya maganda ang pakiramdam at hinimite. Papunta na sana ako roon para dalhin siya. Dalhin mo siya sa ospital, ngayon din. CJ. Mama. Tumigil ka dyan. Sa wakas, nahuli rin kita. Magsalita ka na. Itong batong jade na palawit, saan mo ba talaga ito ninakaw? Pero akin talaga ang palawit na ito. Kailangan ko nang umalis. Pwede ba akong umalis? Sinabi sa akin ng tito mo, hindi sa'yo ang palawit na ito. Napakahalaga sa akin ng palawit na ito. Kung hindi mo sasabihin sa akin ngayon kung saan mo ito nakuha, hindi ka makakaalis kahit saan. Ginoong Grayson. Sinasabi ko sa iyo, akin ito. Hindi ko alam kung bakit. Sasabihin iyon ng tito ko. Ethan, baka hindi niya talaga alam. Ang makipagtalo sa katulad niya, hindi bagay sa iyo. Tumigil ka. Nasaan ang tunay na may-ari? Ginoong Grayson. Ano pa ba ang dapat kong gawin para maniwala ka sa akin? Narito ang ebidensya. Mama, Mayroon akong ang ulat ng DNA test para sa iyo at kay Jasmine. Kung tunay na anak mo si Jasmine. Sa kanya ang palawit na ito. Kung hindi, ninakaw niya ito. Tingnan mo mismo kung ano ang katotohanan. Mama. Sino sina Jie Zhengjing at Liu Qian? Hindi pwedeng tama yan. Nakita ko ang litrato, yun nga yun. Malamang mali ang nahawakan ko. Tumawag muna ako para verify. Kalimutan mo na. Itong batong jade na palawit. Hindi na niya sasabihin ang totoo ngayon. Mula ngayon, ayokong makita ka ulit. Anong ginagawa mo? Wala namang ginawang mali si Jasmine. Sa tuwing nakikita ko siya, naaalala ko lang ang lahat ng kalokohang nagawa ko. Mama, kung gusto mo siyang maging apo, bahala ka. Huwag mo akong idamay. Hindi niya yan karapat-dapat. Para lang malaman mo. Hindi ko inakala na si Ginoong Grayson ang magiging papa ko. Salamat, Lola. May mga gagawin pa ako. Aalis na ako. Ethan. Kunin mo yung DNA report, ipadala mo agad sa akin. Kung magkakamali ka ulit ngayon, pwede kang magpaalam sa pwesto mong direktor. Mama, gising ka na pala. Kakagaling lang sa operasyon ng ina mo, medyo mahina pa siya. Pero hindi naman malala, pwede na siyang umuwi pagkatapos magpahinga. Salamat, Jicky Evans. Jasmine, paano ako napunta sa ospital? Yung masamang babae, pagkatapos niyang makita si Ginoong Grayson, pinapunta kanya sa ospital. Si Ginoong Grayson. Alam mo ba ang pangalan niya? Parang Grayson. Sa tingin ko ay Grayson. Hindi ko talaga matandaan. Parang galit na galit siya sa akin. Sinabi niya sa akin na lumayo ako sa paningin niya. Kasalanan ko lahat ito. Dahil dito, nagdusa ka rin kasama ko. Basta okay ka lang, Mama. Kaya ko ang lahat. Ang trabaho ko sa grupo ng Grayson ay tapos na talaga.
Kailangan kong maghanap ng bagong trabaho agad para mabuhay si Jasmine. Mama, sabi ni Izzy Evans, kailangan mong magpahinga ng husto. Okay lang ako, mahal. Uwi na tayo ngayon. Ikaw pala si Chloe Anson. Hindi ako. Mali ang tao na hinahanap mo. Akala mo ba tanga ko? Tama na yan. Magbayad ka na. Ni hindi kita kilala. Anong pera? Totoo, hindi sa akin ang utang mo. Kilala mo si Ian Anson, di ba? Ang anak mo. Si Jasmine. Anak mo siya. Huwag kang magsalita. Tingnan mo na lang. Huwag kang tumayo dyan. Bilisan mo at kunin na ang mahal kong apo. Umutang siya sa akin. 300,000 piso. At June na ngayon. Ngayon, bigla na lang siyang nawala. Ate mo siya. Sino pa ba ang hahabulin ko? Ang umutang, siya ang dapat magbayad. Wala akong pera. Gayunpaman ang pera. Wala ako rito para makipag-areglo. Hoy, O kaya, hanapin mo si Ian Anson at papagbayarin mo. O ikaw ang magbayad ng utang niya. bigyan mo lang ako ng konting panahon. Babayaran ko bawat sentimo sa sandaling kumita ako. 2 taon. Hindi. Babayaran kita sa loob ng 1 taon. Sa loob ng 1 taon. Ha ha ha. Hindi ako nagpapatakbo ng charity dito. Gusto ko ang pera ko, ngayon. Wala ako nito. Ang pagpupush sa akin ay hindi magpapalitaw nito. Mukha kayong mahalaga. Sige, ito ang deal. Walang pera, magbayad kayo sa pamamagitan ng inyong mga sarili. Dalhin ninyo sila. Huwag mong hawakan ang aking anak. Teka, bigyan mo lang ako ng panahon. Babayaran kita. Mga walang kwentang tanga. Umalis ka sa daan. Bitawan mo, o kung hindi, Hindi. patay ka na. Tigil. Nasaan ang mga tao mula sa kwartong ito? At ikaw ay, Anak ko si Jasmine. Pero sinabi sa akin na narito lang sila, sa kwartong ito. wala na sila. Wala na. Ano bang nangyayari? Kanina lang, isang grupo ng mga lalaki ang pumaligid sa kanila sa kwarto, humihingi ng bayad. Narinig ko ang ingay, kaya tinawag ko ang pulis. Naghahanap ka ng gulo? Tigil. Pulis, sila ang nagsimula. Pulis. Hindi krimen ang maningil ng utang, di ba? Tahimik, ikaw ngayon ay dinadakip dahil sa agresibong paniningil ng utang. Sumama kayo sa amin sa istasyon. Ayos ka lang ba? Salamat, Jiffy Evans. Tumulong ka ulit sa amin. Salamat. Wala yun. Ginagawa ko lang ang trabaho ko. Malamang babalik sila. May ideya ka ba kung saan kayo pupunta? Hindi na kami pwedeng manatili dito. Nagdesisyon na ako. Nadalhin si Jasmine at magtago sa lumang bahay ng pamilya sa aking bayan. Malamang iyon ang pinakamabuti. Jasmine, magpaalam ka kay Jiffy Evans. Paalam, Jiffy Evans. Palem. Kailan sila umalis? Kakaalis lang nila. Jasmine. Mag-empathy na tayo ng ating mga gamit. Aalis tayo mamayang gabi, ayos lang. CJ. Jasmine. Jasmine. Nandito na ba sila? Hindi. Sabi ni Ginoong Grayson, ayaw na niya akong makita kailanman. Dapat magtago na lang ako, para hindi na ako abala. Ano na problema, Jasmine? Ako'y nanunumpa na narinig ko. May tumatawag sa pangalan mo. Baka ibang tao ang tinatawag nila. Mama, uwi na tayo. Ginoong Grayson, hindi namin sila mahanap. Hanapin sila sa buong lungsod. Kailangan ko silang mahanap ngayon. Opo,
sir. Wala pa ring senyales ng ina at anak na babae. Walang kwenta. Hindi rin sila mahanap ng pamilya Grayson. Miss, may pagkakataon pa tayo. Matagal ko nang gusto si Ethan. Malapit na sana akong makuha siya. Tapos biglang lumitaw ang gala na ito, at nagkaroon pa siya ng anak niya. Hindi ko hahayaang may lumapit sa kanya. Kung si Ethan ay nag-aalok ng ₱1,000,000 para mahanap sila, di tayo. Mag-aalok ng ₱10,000,000. Ayaw kong maniwala na hindi natin mahanap ang ina at anak na babae. Hindi pa namin nahahanap ang ina at anak na babae. Pero may utang ang kapatid niyang lalaki, at nagpaplano na tumakas sa bansa ng ilegal. Nahuli namin siya at ibinalik. Huwag. Wala akong pera. Ako. Tumahimik ka. Takpan ang bibig niya. Ako ang magtatanong, ikaw ang sisigot. Kung hindi ako nasisiyahan sa mga sagot mo, itatapon kita sa dagat para maging pagkain ng isda. Chloe Anson, ang kapatid mo, di ba? Alam mo ba kung paano siya mahahanap? Mabuti. Hanapin mo para sa akin si Chloe Anson. At ang utang mo sa sugal, pawawalan ko na. Dagdag pa, ₱1,000,000. Gagawa si mama ng matamis at maasim na tadyang mamayang gabi, okay? Okay. Chloe. Ang dumi dito. Sapatos ko, ang dumi-dumi na. Paano mo ako nakita dito? Naghahanap ako sa'yo. Medyo matagal nga. Sa totoo lang, dapat pasalamatan ko ang iyong mahal kong kapatid. Naisip ko kung wala ka sa Ilog Bayan. Ang tanging lugar na pwedeng puntahan mo ay yung lumang bahay ng pamilya. Kaya sinubukan ko at tinawagan ng lumang bahay ng pamilya. Akala ko walang sisigot. Na-realize ko, ikaw lang yun. Hindi pwedeng iba. Binibining Linford. Kung ito ay tungkol sa nangyari dati, humingi na ako ng paumanhin. Hindi mo na kailangang. Hindi ako ganoon kapeti. Ang nangyari noon, tapos na yun. Pagmasdan mo ng mabuti. Hindi ka naman ganoon kaganda. Hindi ako makapaniwala na si Ethan ay magkakagusto sa'yo. Sabihin mo sa akin, anong klaseng pang-aakit ang ginamit mo? Bitawan mo ang nanay ko. Batong bata ka. Ako. Mama. Tama na yan. Hindi ko nga alam kung sino ang pinagsasabi mo. Wala akong ginamit na anumang daya para mangakit ng sinuman. Talaga. Ikaw na batang to. Sa bato ka ba biglang lumabas? Aksidente lang yon. Hindi ko siya kilala. Sa tingin mo maniniwala ako dyan? Sa tingin mo ba? Karapat-dapat ka na maging young madam ng pamilya Grayson. Hayaan mong sabihin ko sa'yo kung ano ang mangyayari. Kunin mo ang perang inihanda ko para sa'yo. Umalis ka sa bansa. At huwag ka nang bumalik kailanman. Impossible. Hindi kami pupunta kahit saan ni Jasmine. Alam kong may binabalak ka. Sinusubukang akitin si Ethan Grayson. Kung gayon, huwag mo akong sisihin sa susunod na mangyayari. Jasmine, Mama, huwag kang matakot, anak. Tungkol sa nangyari ngayon, magaling ang ginawa mo. Alam mo na ang dapat gawin. Maaasahan mo ako, Binibining Linford. Sarado ang aking bibig. Hello, ito ba si Ginoong Grayson? Alam ko kung nasaan sina Jasmine at ang kanyang mama. Nabigo ako sa inyo, Ginang. Hindi ko pa rin sila nakikita, sina Jasmine at ang kanyang nanay. Hindi mo kasalanan. Ang tagal na ng panahon. Pwede pa tayong maghintay ng kaunti.
Naniniwala akong magsasama-sama ulit ang ating pamilya. Hello, Ginoong Grayson, alam ko kung nasaan si Jasmine at ang kanyang nanay. nasaan sila? Walang libre sa mundong ito. Sa katayuan mo, Ginoong Grayson. Alam mo kung paano ito gumagana. Magkano? 3 milyong dolyar. Ipadala mo sa account number na i-text ko sa'yo. Mabuti. Perpekto. Kung nagsisinungaling ka sa akin, gagawin kong impyerno ang buong buhay mo. Sa tingin mo'y maglalakas loob akong magsinungaling sa'yo, Ginoong Grayson. Si Serena Linford ang kumuha sa kanila. Si Serena Linford. Tara na. Sa tirahan ng mga lingkod. Okay lang, Jasmine. Nandito ako. Anong tingin mo? Mukha ba akong halimaw sa'yo? Nasaan tayo? Ano ang gusto mo? Dahil ayaw mong makinig. Ayaw mong manatili sa ibang bansa. Dito ka nalang mananatili sa amin. Dito kung saan kita mapagmamasdan. Kinukulong mo kami. Krimen yan. Eh ano naman? Wala namang may pakialam sa inyo. Mama, uwi na ako. Hindi ka na uuwi, kailanman. Dalhin niyo silang dalawa, sa bodega ng alak, ngayon din. Maliban na lang kung ako ang magsabi, walang dapat magpalabas sa kanila. Kahit sino. Opo, Ginang. Huwag mo akong hawakan. Bitawan mo ako. Huwag mo akong hawakan. May tapang ka pala. Kayong dalawa, bantayan ninyo siya. Kapag nakatakas siya, patay kayo. Sige. Binibining Linford, narito na si Ginoong Grayson. Ano ang ginagawa ni Ethan ngayon, sa ganitong oras? Baka may nalaman na siya. Dalhin ninyo siya sa bodega ng alak, ngayon din. At kung wala ang utos ko, walang dapat magbukas ng pintuang iyon. Ethan, Ginang Grayson, sa anong karangalan ko kayo narito? Nasaan sina Jasmine at Chloe? Ethan, ano ang sinasabi mo? Sino sila? Bakit sila narito? Tama na ang pagpapanggap. Sabi ni Ian, ikaw ang kumuha sa kanila. Ngayon, ibigay mo sila. Isauli mo sila, ngayon din. Ang gagaw niyang Ian Ansen. Ang kapal ng mukha niyang magtaksil sa akin. Ginang Grayson, mali ang akala mo. Hindi ko kilala si Ian Ansen, at wala akong away kay Jasmine, o kay Chloe. Bakit ko sila dadalhin dito? Ethan, magkasama tayong lumaki. Alam mo nang eksakto kung sino ako. Tama. Lubos akong naniniwala na kaya mong gawin ang ganitong bagay. Saliksikin ang lugar. Ethan, bahay ko ito. Pagkatapos ng lahat, ang paggawa ng malaking eksena sa pagsasaliksik nito, ay hindi angkop. Ang tatay mo ay nakikiusap sa akin para makipagtulungan sa isang bagong proyekto sa real estate. Sigurado ka bang gusto mong kalabanin ako? Ngayon, gawin mo. Ginoong Grayson, Ginang Grayson, hindi ko sila mahanap. Nakita mo, sabi ko sa'yo wala dito. Wala akong problema kay Ian Ansen. Wala akong ideya kung bakit niya ako pinag-iinitan. Nagsisinungaling ba si Ian sa akin? Wala namang dahilan si Ian para magsinungaling sa atin. Kung nagsisinungaling siya, bakit napaka-espesipiko ng paratang? Si Serena Linford ang may kagagawan. Ang dalawang yun, ay siguradong nagtutulungan. Anong nagmamadali? May hinihintay pa tayong isang tao. Ikaw, matandang bruha. Kapag nakapag-asawa na ako sa pamilya Grayson, ikaw ang una kong aayusin. Walang senyales sa kanila, Ginoong Grayson. Pero may bodega ng alak sa ilalim ng lupa. Nakakandado ang pinto. Dalhin mo ako doon. Huwag kang matakot, anak. Nandito ako. Mama, hindi ako makahinga. Jasmine.
Mag-iisip ako ng paraan, at ilalabas kita dito. Buksan ang pinto. Hello? May tao ba dyan? Palabasin niyo kami. Ginoong Grayson. Dito nga. Ethan, bodega lang ito. Karaniwan, tambakan lang ito ng kalat. At hindi na ito nagalaw ng mahigit kalahating taon. Buksan mo. Wala talagang laman. Huwag mo akong paparuming uli. Tama, wala kaming nahanap. Wala kaming bakas ni na Jasmine o binibining Anson. Buksan ang pinto. Nandito kami. Ethan. Ginang Grayson. Huwag mong sayangin ang oras mo sa mga taong hindi mahalaga. Ngayong nandito ka na sa bahay ko, bakit hindi ka nalang kumain ng hapunan? Ang personal kong chef, kinupkup ko siya mula sa isang malaking kontinente. Ang galing niyang magluto. Hindi na kailangan yan. Dahil wala sila rito, aalis na kami. Espesyal talaga ang pagkakagawa ng pinto na ito. Nakapapasok ang tunog mula sa labas, pero walang nakakalabas mula sa loob. Kailangan kong gumawa ng mas malaking ingay, hindi na makapaghintay si Jasmine. Ano yung ingay? Ethan. Mali ang pagkakaintindi mo. Wala talaga. Ano ang nasa loob? Buksan mo. Ethan, isa lang itong kwarto para sa mga gamit. Sa totoo lang, wala talaga rito. Sumpa ko. May tao ba dyan? Tulong. Tulungan sila. Buksan mo ang pinto. Buksan mo to. Buksan ang pinto. Palabasin niyo kami. Jasmine, manatili ka sa tabi ko. Tingin ka sa akin, anak. Idilat mo ang mga mata mo at tingin ka sa akin. Jasmine. Hindi ko pa nagagawa ang paborito mo. Matamis at maasim na tadyang. Jasmine. May tao ba dyan? Buksan niyo ang pinto. Tulungan niyo kami. Jasmine. Ethan, kailangan mong maniwala sa akin ngayon. Totoo ang sinasabi ko. Jasmine, gising ka na pala. Lola Grayson. Ginoong Grayson. Oh, anong nangyari? Jasmine. Huwag mong saktan ang sarili mo, anak. Ayaw sa akin ni Ginoong Grayson. Gusto kong magtago. Ikaw ang may kasalanan sa lahat ng ito. Ang sama ng trato mo sa kanya noon. Kaya ngayon, natatakot na siya sa'yo. Jasmine. Pasensya na, Jasmine. Sabihin mo sa akin. Paano ka makakabawi ni Papa? Papa. Jasmine. Kami ang tunay mong lola. At ang tunay mong papa. Kasalanan ko ang lahat. Sa nakalipas na 7 taon, hindi kita mahanap. Marami kang pinagdaanan dahil sa akin. Mula ngayon, babayaran ka ni Papa. Jasmine, sabihin mo lang sa lola ang gusto mo. Ibilbi kita. Maligayang pag-uwi, Binibini. Jasmine. Wow din. Jasmine, tingnan mo. Lahat ito ay sa iyo. Ikaw ang nag-iisang tagapagmana ng pamilya Grayson. Mula ngayon, maaari ka nang manirahan dito kasama ng papa at lola mo, ng payapa. Paano naman si Mama? Dito rin ba titira si Mama?
Mahina pa ang ina mo. Kailangan niyang magpahinga. At hindi dapat istorbohin. Huwag kang mag-alala. Kasama mo rin ang mama mo. Ibig sabihin, mayroon na akong mama, at may papa at lola na rin. Hindi na ako, batang ayaw na. Tama. Mabait na bata. Ginoong Grayson. Ginang Grayson. Nandito na po si Binibining Linford. Panahon na para pagbayaran ko siya. Ethan, nagkamali ako. Okay, Ethan, sumusumpa ako. Hindi ko sinasadya yun. Patawarin mo ako. Bumagsak ang stocks ng korporasyon ng Linford. Dugo na ang inuubo ng tatay ko dahil sa akin. Pakiusap, huwag mo nang ipagpapatuloy ang paghihiganti sa korporasyon ng Linford. Kung medyo naantala pa kami, pinatay mo na sana sila. Paano ka naging ganito kabala Subes? Hindi ko sinasadya na saktan sila. Kasalanan lahat yan ni Chloe. Ayaw niyang sumunod sa akin. Ayaw niyang iwanan ka. Kaya ako. Huwag mong subukang pag-usapan ang nanay ko. Ikaw ang nang-api sa amin. Ikaw ang nang-api sa amin. Ethan, isipin mo, magkasama tayong lumaki. Magkasama. Sabihin mo sa akin na hindi ka ganoon kabala Subes. Ginang Grayson, napakabait mo sa akin noong bata pa ako. Paano mo magagawa ito sa akin? Muntik mo nang mapatay ang mahal kong apo. At ngayon, inaasahan mong palalampasin kita. Sa lahat ng mga taong ito, ginamit mo ang iyong katayuan para mang-api ng iba. Ngayon, nararanasan mo lang ang nararapat sa'yo. Jasmine, tulungan mo naman ako. Tita, please. Alam na alam kong nagkamali ako. Alam kong mabuting bata ka, isang mahina kong babae. Sabi ni Mama, kapag nagkamali ka, dapat kang magbayad. Bakit ninyo ako pinipilit ng ganito? Nagmakaawa na ako. Bakit hindi ninyo ako mapatawad? Hindi ko hahayaan ang korporasyon ng Linford na makalusot dito. Tungkol naman sa krimen mong iligal na pagkulong, ang mga abogado ko ay maghaharap ng demanda. Malapit nang dumating ang pulis, mga gwardiya. Ethan Grayson, ano bang kasalanan ang nagawa ko? Malibang mahalin ka, bakit ka napakalupit sa akin? Ayoko sa iyo. Ginoong Grayson, Ginang Grayson, gising na po si Binibining Ansen. Mama! Mama! Chloe. Ginoong Grayson. Mabuti at gising ka na. Kung may kailangan ka man, tumawag ka lang ng tulong. Salamat. Magpahinga ka muna. Aalis na ako. Mama. Si Papa iyon. Hindi mo ba siya gusto? Pagkatapos ng lahat, ang relasyon namin ay nagsimula sa isang magulong sitwasyon. Siya ang sisi ng grupo ng Grayson. Paano niya magugustuhan ang tulad ko? Basta gusto mo siya, yun ang mahalaga. Ang tagal ninyong hindi nagkita ni Papa. Kaya kayo nahihiya ngayon. Kailangan kong mag-isip ng paraan para sila ay magkasundo ulit. Jasmine, saan tayo pupunta? Hindi tayo pwedeng basta-basta gumala. Paano kung... Ito ay ako. Chloe. Paano mo nakuha ito? Matagal na kitang kilala, noong senior year pa natin sa art training camp. Gusto kong magkaroon ng pagkakataon para makilala ka. Tapos bigla ka na lang nawala. Ang sumunod na pagkikita natin ay ng gabing yon, Chloe. 7 taon kitang hinanap. Gusto kong ituwid ang lahat. Gusto kong magkaroon ng kinabukasan kasama ka. Kaya, bibigyan mo ba ako ng pagkakataon? Ako. Hindi ko alam. May Jasmine tayo, pero halos hindi tayo magkakilala. Ang kakaiba ng lahat, pero... gusto kong subukan. Nagkasundo na sina Mama at Papa. Ang galing,